DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Huwebes tayo ngayon, June 26, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Part 2 ng oil price hike ngayong araw. Tuloy. Pero yung rollback daw po posible na sa susunod na linggo. Fuel subsidy para sa mga driver hindi naman tuloy ayon sa Pangulong BBM. Pangulong Bongbong sinaksihan ang pagsunog ng mahigit 9 billion pesos na halaga ng illegal drugs na nakumpiska sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dating Education Secretary Armin Luistro binigyan ng posisyon ni Pope Leo XIV sa Vatican. Nakumpiska ang smuggled na sibuyas ng DA sa Paco Public Market positibo sa E. coli bacteria. 11 hanggang 19 pang mga bagyo posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng 2025 ayon sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Washington DC at mga taga Edmonton, Alberta, Canada. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita. Aabot ng 11 hanggang 19 pang mga bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang 2025. Sa Climate Forum, sinabi ni Joey Figuracion ng Pag-asa, 2 hanggang 3 tropical cyclone ang maaaring mabuong sa Hulyo, 2 hanggang 3 naman sa Agosto, 2 hanggang 4 sa Setyembre, 2 hanggang 4 sa Oktubre, 2 hanggang 3 sa Nobyembre, at meron pang isang inaasahang 1 hanggang 2 sa Disyembre. Sinabi ni Figuracion na isa pang bagyo ang nabuo ngayong taon, ang Tropical Depression o Ring. Pumasok ito sa PAR ngayong Hunyo. Ayon kay Figuracion, ang bagyo na papasok sa bansa sa mga susunod na buwan ay malalaki ang tsansa na maglandfall. Samantala, malaking bahagi naman ng bansa ang makararanas ng thunderstorms sa susunod na mga oras. Asahan din ang localized thunderstorms nationwide, maliban sa Palawan kung saan umiiral ang southwest monsoon o habagat. Samantala, huling namata ng Pag-asa ang tropical depression na nasa labas ng PAR sa layong 800 kilometers west ng northern Luzon with maximum sustained wind na 45 kilometers per hour at ang pagbugso nito maabot ng 55 kilometro bawat oras, kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometro bawat oras. May pakonsuelo ang LRT2 hanggang ngayong araw matapos ang nangyaring aberya kahapon na nagdulot naman ng abala sa mga pasahero. Inanunsyo ng pamunuan, libre ang sakay sa LRT2 hanggang ngayong Huwebes bilang pambawi sa nangyaring aberya kahapon kung saan pasado alas 11 na naibalik ang buong operasyon ng tren. Humihingi naman ang pangunawa ang pamunuan ng LRTA sa lahat ng mga naapektuhang pasahero. Naurong sa 2027 ang inaabangang pagbubukas ng MRT7. Wala sa inaasahang opening sana ngayong taon at sa buong operasyon ito sa 2026. Ayon sa Department of Transportation, isyong legal at administratibo ang dahilan ng pagkakausog ng operasyon at hindi teknikal. Kabilang narito ang access sa University Avenue Station na semi-underground, right-of-way access sa San Jose del Monte, Bulacan, at ang paghahanap ng bagong kontraktor para sa Natengang Unified Grand Central Station. Target naman ng Department of Transportation at ng San Miguel Corporation masimula ng mainline testing bago matapos ang 2025 kung saan susubukang patakbuhin ang tren mula Station 1 sa North EDSA hanggang Station 12 sa Sacred Heart ng Quezon City bilang paghahanda sa partial operations nito sa 2027.
Hostisya ang sigaw ng pamilya ng lalaking sinilaban dahil sa selos sa Taguig City. Panawagan ng pamilya ng biktima, mahuli na sana ang suspect. Mapanagot sa krimeng kanyang ginawa. Nagtamo ng third-degree burns ang 28 years old na si James Villaruel makaraang buhusan ng gasolina ng isang alias Gregorio, 42 anyos, saka sinilaban ito ang dahilan matinding selos. Sa ulat ng pulisya, napagalamang kapitbahay pala ng biktima ang partner ng suspect na naharap sa kasong frustrated murder at physical injuries. Patay naman ang isang siklista matapos na masagasaan ng SUV sa Pasig City. Batay sa police report, umiwas ang 36 anyos na siklista sa isang delivery van na iligal na nakaparada sa bicycle lane sa Show Boulevard, Barangay Capitolio. Pero habang dumadaan, biglang bumukas ang likurang pinto ng van at tumama ang siklista. Sa lakas ng impact na wala ng kontrol ang biktima at tumilapon sa kasalubong na linya ng sasakyan. Dito na siya nabangga ng SUV mula sa kanyang likuran at agad na binawian ng buhay. Pauwi na sana ng kanilang bahay ang biktima mula trabaho nang mangyari ang naturang trahedya. Naaresto naman ang 40 anyos na driver ng SUV at ang 59 anyos na driver ng delivery van na pumarada sa bicycle lane. Kapwa sila kakasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit 20 ang sugatan matapos mabangga naman ang SUV ang naminamaneho ng isang 13 years old sa La Union. Sinabi ni Police Major Reynante Organista OIC ng San Juan Police Station, pass out mula baknota ng naturang SUV nang sumalpok sa puting van na panorte. Sa investigasyon, pumasok sa kabilang linya ang SUV na dahilan ng banggaan. Kabilang sa mga sugatan, ang 14 anyos na pasahero ng SUV driver at yung mag-ina. Ayon sa pulisya, mga magulang ng teenager na SUV ang mananagot sa naturang trahedya. Sa investigasyon, hindi naman nakainom yung 13 years old na teenager at minamaneho lamang ang sasakyan dahil sa curiosity. Hindi lamang 34, maaaring umabot daw ng 100 sabungero ang itinumba mula pa noong 2021. Ano ito doon sa isabong ito Ito yung binunyag ni alias Totoy, isa sa mga nais na maging state witness at suspect sa likod ng pagkawala ng 34 na nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inamin ng suspect na posibleng pumalo ng 100 ang mga sabungerong napaslang mula 2021 kapalit ng halagang 500,000 pesos sa bawat kontratang pagpatay. Ibinunyag din ni Totoy na binabayaran sila ng malaking halaga ng pera para patayin ang mga sabungero. Bagamat hindi pa naglabas ng ibang detalye, sinabi ni Remulla na iniimbestigahan na ng otoridad ang posibleng pagkakasangkot ng mga politiko na umano'y may kaugnayan sa grupong nasa likod ng pamamaslang. Una nang inilutang ni Totoy na patay na, itinapon sa Taal Lake sa Batangas ang labi ng 34 na nawangwalang pasabungero. 8 bayan naman sa lungsod o sa Luzon ang nakatanggap ng mga ambulansya mula sa PAGCOR. Nagkaloob nga ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng mga Patient Transport Vehicles o mga PTV. Nagkakahalaga ito ng 16.2 million pesos sa 8 lokal na pamahalaan ng Luzon bilang tulong sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan, partikular na sa mga lugar na malalayo sa mga ospital. Kabilang sa mga LGU na nakatanggap ng mga ambulansya, ang Rosario at Cuenca sa Batangas, San Mateo sa Isabela, Pola sa Oriental Mindoro, Dumaran, Brooks Point, Magsaysay at Coron naman sa lalawigan ng Palawan. Ginawa ang turnover ceremony sa PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Ayon sa PAGCOR, ang bawat na ambulansya ay may kasamang GPS navigation system, ambulance stretcher, oxygen supply, wheelchair at first aid kit para masigurong maayos ang pagresponde sa panahon ng emergency. Sinabi naman ng PAGCOR Chairman at CEO na si Altenco, bahagi ito ng patuloy na suporta ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan pagdating sa serbisyong medikal. Nagpasalamat naman ang mga kinatawan ng mga naturang LGU at ng mga health officers sa tulong mula sa PAGCOR. Ayon kay Dr. Jose
Earl Genobili, Municipal Health Officer ng Dumaran, Palawan. Malaking tulong ito sa kanilang lugar kung saan mahigit 6 na oras ang biyahe papuntang Puerto Princesa City mula lamang sa bayan ng Dumaran. Maganda umaga, Pilipinas! Tatlo namang suicide incident ang iniulat sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Naiulat ang 3 suicide incident sa siyudad ng Tacloban sa taong kasalukuyan. Ito ang sinabi ng Tacloban City Hospital Chief Dr. Gloria Fabregas. Ayon kay Dr. Fabregas, karamihan dito mga biktimang rason ay problema sa kanilang pamilya. Noong nakarang taon may naitalang 14 na suicide incident sa Tacloban, 3 naman sa labas ng lungsod. Edad 24 hanggang 55 anyos mga biktima, karamihan ay mga lalaki. Kaya pinagting pa ngayon ng City Health Office of Orientation sa mga estudyante, mga residente sa mga barangay at ibang mga empleyado sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sinasagawa para maiwasan nila ang depression at ma-address ang pagtaas ng may naramdaman o may dinadanas na depression. Sa Police Regional Office 8, 2 beses na nagsagawa ng orientation ang City Health Office dahil kahit sino, may rangguman o wala, o mga sibilyan ay pwede ring timaan ng depresyon. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat Jimmy Angay-Angay. 18 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Bantayan lang yung buhos sa biglang buhos ng ulan. Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't ba pahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on test sa chocolate, mud, and Sebon cotton, gawa ng ACS. At habang kayo po ay naglalaba gamit ang Pride detergent, ito na muna ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! 13,000, 13,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Uy, wala pang mister nakakakuha nito. Samantalang kayong mga pogi, ha? Kayong mga miyembro ng USAPE, ha? Yung mga takusa. Ginagamit nito pagkatapos ninyong maglaba gamit ang Pride detergent. Ayan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Clue daw, clue. Ito ay dinadamitan. Maganda umaga, Pilipinas! Naman, hindi nyo makuha? Ano yung ginagamit ni Mister pagkatapos maglaba na dinadamitan? Meron din yan sa mga hotel. Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkakaresto ng 2 suspect na sangkot umano sa pagpatay kay Direktor Mauricio Mori Pulhin at tinawag niya itong isang mahalagang hakbang sa paghahangad ng hustisya. At nagbabala na ang mga hindi pa nahuhuli ay tiyak din namang madarakip pa. Si Pulhin, 63 taong gulang, ay hepe ng technical staff ng House Committee on Ways and Means. Binaril ito napatay noong June 15 habang ginaganap ang 7th birthday na kanyang anak na babae sa Quezon City. Ang walang takot na pagpaslang sa maliwanag na araw ay kinagulat ng Kongreso. Nagbigay rin ng matinding babala ang leader ng Kamara sa mga suspect na hindi pa nahuhuli. Ang 2 suspect na nakilala ang isang middleman at isang lookout ay inaresto sa magkahiwalay na operasyon ng Caloocan at Quezon City Police. Sila ay nasa kustodiya na ngayon at naharap sa kasong murder. Ayon sa pulisyang mga suspect ay inupahan ng mag-asawang dating empleyado rin ni Pulhin at may personal na galit sa biktima. Binala naman ng Department of Agriculture ang publiko sa pagbili ng mga puslit na imported na sibuyas. Nakalimitan, mas malalaki kaysa sa lokal na sibuyas. Pero lumilitaw sa pagsusuri. Sa mga nakuhang sample mula sa Paco Public Market, positibo ito sa E. coli. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel, isyong kaligtasan na sa pagkain.
malinaw na banta ito sa kalusugan ng publiko o kaya tiniutos ang pagkumpiska sa sibuyas alinsunod sa nakapalood sa Food Safety Act of 2013. Inatasan din ni Chu Laurel ang Bureau of Plant Industry at iba pang mga units ng DA i-monitor sa mga pampublikong palengke na ang mga hinihinalang smuggled na mga sibuyas. Agad na magsumite ng sample para masuri. Noong nakalipas na linggo, hiniling ng DA Chief ang tulong ng Philippine National Police upang tumulong sa pagkuha ng impormasyon at mahuli ang mga smuggler ng sibuyas. Wala pong ipinalalabas sa anumang permit ang DA para mag-angkat ng sibuyas alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ito po'y pinalalakas din ang pagbabantay sa mga lokal na mga magsasaka dahil po katatapos pa lamang ang ani ng sibuyas. Sinabi naman ni BPI Director Gerald Glenn Panganiban, formal na niyang isinamite sa pamahalang lungsod ng Manila ang resulta ng pagsusuri ng mga sibuyas sa Paco Market na nakitaan nga po ng E. coli bacteria, kung saan nakasaad na posibleng may fecal contamination at hindi maayos na sanitation sa pangangasiwa at pagpoproseso ng mga naturang sibuyas. Samantala, isa sa ilalim naman sa pagsusuri ang hiwalay na shipment ng 25 metric tons ng pulang sibuyas na nasabat naman ng BPI at ng Bureau of Customs sa Mindanao International Container Terminal sa Misamis Oriental. Kabilang dito ang pagtukoy ng iba pang mga contaminants tulad ng heavy metals, pesticide residue at mga mapaminsalang bakterya. Maganda umaga, Pilipinas! Magpapatupad ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa bawang at sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ay upang mapanatili ang presyo nito sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa global market, bunsod naman ng mga nangyayaring tensyon pa rin sa gitnang silangan. Iginit na Laurel, dahil sa tumaas ang presyo ng petrolyo, tiyak na maapektuhan ang sektor ng agrikultura dahil sa posibleng pagtaas ng freight charges, mas mahal na presyo ng abono at mataas na presyo ng mga feed products. Paliwanag pa ni Laurel, sakaling tumaas ang mga nabanggit na produkto, magkakaroon ng domino effect. Kaya't kailangan na agapan ang presyo ng sibuyas at bawang na tinaguriang most consumed vegetable sa bansa. Bonsod dito, pinag-aaralan ng DA ang 100 pesos per kilo na MSRP ng mga imported na bawang, habang posible namang nasa 100 hanggang 120 pesos per kilo ang paiiraling price cap para sa sibuyas. Maganda umaga, Pilipinas! 24 anyos na dalaga, 4th-year college na pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Dagupan City. Ano ba nangyayari sa Earth ngayon? Ano ha? Talagang very violent ang tao sa mundo, ha? Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kamasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan, Kuyang Angel. Malalimang investigasyon ang ginagawa ng Dagupan City Police hinggil sa pagpatay sa biktimang 24 anyos na dalaga na si Giselle Ann Gonzales, 4th-year college student sa University of Pangasinan at residente ng Barangay Pugaro, Dagupan City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendan Palisok, nabatid nila sa ina ng biktima na isang 59 anyos na market vendor na iniwan niya madaling araw ng Martes ang anak na mag-isa na nooy natutulog pa upang magtinda siya sa palengke, at pag-uwi niya, 6:00 ng gabi, laking gulat niya nang bumungad sa kanyang nakahandusay at dugo ang katawan ng anak sa may doormat na may sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, at agad siyang nag-report sa pulis. Kasama ng PNP na nagresponde sa crime scene sila City Health Officer Dr. Samuel Adams Manawat na nagdeklarang wala ng buhay ang dalaga. Nagsagawa na rin ang sukotim ng pagsisiyasat sa lugar at sa biktima na hinihintay pa ng Dagupan City Police ang resulta. Hindi inaalis ng mga investigador na posibleng pinagtangka ang halayin ng dalaga na nanglaban, kaya ito ay napaslang. Ito si Freddy Pajardo, Aristarte, taguulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang 4:00 ng umaga. Oy mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit.
Palalakasin ng Quirino Memorial Medical Center ang neonatal services nito kasunod ng 6.75 million pesos na donasyon mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa pagbili ng 5 state-of-the-art neonatal incubators. Formal na itinurnover ng PAGCOR ang donasyon noong Lunes upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga ospital sa modernong kagamitang medikal para sa pangangalaga ng mga bagong panganak na sanggol. Ang QMMC, isang tertiary hospital na pinatatakbo ng gobyerno, ito yung kilala bilang labor hospital. Magsisilbi sa libu-libong mga nanay at mga sanggol taon-taon at marami sa kanila ay mula sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Pinangunahan ni PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Group Ramon Stephen Villaflor ang turnover ceremony sa boardroom ng ospital kung saan iniabot nito ang donasyang cheque sa kay QMMC Head Dr. Evelyn Reside. Binigyan din naman ni Villaflor ang commitment ng PAGCOR sa pagpapabuti ng public health care facilities sa bansa kasunod ng naturang seremonya. 6 Infantry Campilan Division iminungkahi sa RPOC 12 meeting ang paghahanda ng psychological program para naman sa mga uuwing OFW na apektado ng Israel-Iran conflict. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa ginanap na second RPOC 12 meeting sa Coronadal City, South Cotabato, iminungkahi ni 6 ID Assistant Division Commander Brigadier General Ruben Amata sa mga bumubuo ng Regional Peace and Order Council o RPOC na maagap na paghandaan ng psychological program ang mga OFWs na residente ng Central Mindanao na pinauwi dahil sa Israel-Iran conflict. Binigyan diin ni Brigadier General Amata ang kahalagahan ng paglalaan ng agarang social support at ng integration assistance sa mga nagbabalik na OFWs dahil sa marahil ang ilan sa kanila ay may dinadalang pagkabalisa at sama ng loob at dahil sa dinadalang emotional distress, kahinaan umano ito ng isang tao na baka sasamantalahin ng mga natitirang ekstremistang grupo dito sa Central Mindanao. Ang mga OFWs na ito ay bumabalik sa isang war-torn environment marahil ang ibang OFW sa may kinikimkim na hinaing o emotional instability, sanhi na economic impact na maaring pagsamantalahan ng mga radical group ayon pa kay Brigadier General Amata. In behalf of 6ID and JTF Central Commander, Major General Donald Gumiran, ang rekomendasyong ito ng 6ID sa mamagitan ni Brigadier General Ruben Amata ay kinukonsidera naman ng fellow members ng RPOC 12 na kinabibilangan ng Pro 12, RPOC Secretariat, RCSU 12, NAPOLCOM 12, DA 12 at nagpahayag ng suporta rito. Ang Regional Peace and Order Council o RPOC ay isang policy making and coordinating body, a multi-sectoral body na inaatasang tumalakay ng peace and order initiatives at ng mga security challenges sa regional level ng Region 12 at ng SOCSARGEN. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Maganda umaga sa mga taga Talavera, Nueva Ecija. May buntag sa mga taga Kidapawan City. Baka may mga importante tayong lakad, huwag kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay po yan sa mga emergency kits natin at saka ating mga household needs. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Kumusta na yung mga kumadrona natin, ha? Ginagamit po yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Naghahanap ng 20,000 bagong teacher ang Department of Education. Kasunod dito ng pag-aproba ng Department of Budget and Management sa nasabing bilang na karagdagang mga teacher ngayong school year 2025 hanggang 2026. Ayon kay Education Secretary Sani Angara,
Lain ang hakbang na maabot pa ang mas maraming mga estudyante, maibsan ang bigat na trabaho ng kasalukuyang mga guro at mapaganda rin ang pagtuturo nila sa mga paaralan. Iginiti ang gara, dapat na o bawat bakanting posisyon ay sayang na oportunidad para sa mga bata kaya't ginagawa ng DepEd ang lahat para maisara ang kakulangang ito. Hindi lamang ang mabilis na hiring kundi ang mas maayos at matalinong deployment. Punto pa ng kalihim, hindi lang ito tungkol sa dami dahil ang mahalaga ay ang buong pusong pagseserbisyo para sa bawat batang Pilipino. Nakakalungkot to, di ba kahapon kausap natin yung UNICEF pa. Yun daw competency ng mga kabataan para sa comprehension, yung grade 5 nasa grade 2 level. Diyos may ganun tayo na pag-iiwanan. Kaya kinakailangan talaga ho natin ang iba yung investment sa sektor ng edukasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Tiniyag naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa publiko na patuloy nitong susuportahan partikular na ng Kamara de Representantes ang paglalaan ng pondo para sa 20,000 mga bagong posisyon sa mga pampublikong guro. Bilang tugon sa pagnanais ng Pangulong Bongbong Marcos na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, sisiguraduhin ng Kamara na patuloy ang pagbobondo sa mga bagong teaching position sa ilalim ng Department of Education na pinamumunuan ni Secretary Sanay Angara. Tinawag ni Speaker Romualdez ang inisyatiba ng Marcos Administration na isang makabuluhang hakbang para tumugon hindi lamang sa edukasyon kundi sa pagpapalakas ng kabuuang job generation sa bansa. Sinabi ng Department of Budget and Management, ang pondo ay manggagaling sa built-in appropriations ng DepEd sa ilalim ng New School Personal Position Program sa fiscal year 2025. Tiniyak naman ni Speaker Romualdez na hindi lamang mapoprotektahan ng Kamara ang pondo sa panahong ito ng implementasyon, sisiguraduhin din na magtutuloy-tuloy ang paglalaan ng pondo sa 2026 budget at sa mga susunod pang mga taon upang masiguro ang pagpapatuloy ng nasabing programa. Maganda umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, kilala niyo ba si Snooki Serna? Ayan Totoo nga daw bang maganda ang takbo ng showbiz career at personal life ni Snooki Serna? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Kasi ang itatanong ko kay Malo Cabral, sino ba si Snooki Serna? Kamats ni Kim Chu. Parang hindi ko nabalitaan. Baka sabi ni Evan lang dyan, si Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada, buset. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin nga natin mga kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Snooki Serna at ayon sa naturang aktres, masaya ang takbo ng kanyang showbiz career maging ang kanyang personal life. Sa pag-ibig, nako, wala na raw maihiling pa si Snooki kay Mon Villarama dahil napakabuti nito sa kanya. Maging sa relasyon nila bilang magkaibigan ng dating asawang si Ricardo Cepeda ay happy daw ang naturang aktres dahil hindi ito nakakalimot sa kanyang obligasyon para sa kanilang mga anak. Sa totoo lang, ang isa daw sa mga dahilan kung bakit sinasabing hindi nagbabago ang kanyang mukha, na sinasabing still young and beautiful ay dahil kontento, masaya at wala na raw mahihiling pa si Snooki sa takbo ng kanyang buhay. Sa ngayon, bukod sa mga series at mga shows ay mas pinagtutuunan ng pansin nitong si Snooki ang kanyang pagiging vlogger. Yan ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Mga ni-interview kasi ni Morley, mga kabatch niya. Mga kabatch ni Malu at saka ni Morley. You know? Kaya sabi ko, sino ba si Snooki Serna? Hindi ko inabutan eh. Hindi mo inabutan? Sharon Cuneta. Kabatch ni Sharon Cuneta. Ayan. Ay nako. Magandang umaga. Teka muna, batiin nga natin magandang umaga kasi papunta na daw po ng Dubai ngayon itong kapatid ni Robert Karikitan. Ano ha? Ingat ho.
mga taga-Mugabong, Nueva Ecija sila. Si Kim naman daw may flight ngayon papuntang Dubai. Yan, ingat. May mga kababayan nating OFW. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Alberta, Canada. Kung kayo po'y bibiyahe at ayaw nyong sumakit ang ulo nyo pagdating ho ng destinasyon. Lalong-lalo na yung mga medyo mahaba yung magkakaroon ng change ng time zone. Mag-ultabayo. Yan ho yung sekreto ko. Kaya kahit ako, biyahe galing Amerika, pagdating ng Pilipinas, programa agad. Ultabayo po ang solusyon dyan. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, abay nila-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang tumutulong para maitaboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulong. Ang ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Kaya nga po, habang biyahe tayo, pwede tayo makatulog sa aeroplano. Para pagdating mo dito, energize ka uli. At dahil nga po nakakatulong ito para magkuntahan ng magandang tulog, na lalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung kayo po ay may mga concerns, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available po yan sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus sa Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ito po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ngayon, kung gusto ninyong ma-avail yung discount na 10% sa pagbili, bumili muna kayo online. Hanapin po ninyo yung ultabayo.shop. I-click nyo yung QR code at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel para ma-avail ang 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Tuloy ang ikalawang bugso ng oil price hike ngayong Huwebes. Inutay-utay man, pero tutuloy pa rin. Magugunitang napagkasunduan ng mga oil company na gawing staggered nga dagdag presyo ng petrolyo para ngayong linggo. Pero ang kabuang halaga ay $3.50 per liter pa rin sa gasolina, $5.20 sa diesel at $4.80 naman sa kerosene. Kalahati ng naturang dagdag presyo pinatupad na noong Martes, habang ang natitirang kalahati naman ay ngayong araw magiging epektibo. Inaasahan naman na dahil sa paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, magkakaroon ng bahagyang rollback sa halaga ng petrolyo sa susunod na linggo. Ang tanong nga dito, hindi pa naman dumadating yung kanilang ini-import na mga langis, Bakit nag-implement na kaagad ng increase? Kaya lang, mukhang inutil din po naman talaga ang DOE. At ang sabi, wala tayong magagawa. Wala daw tayong magagawa, utang na loob. Umapil na naman ang Department of Energy sa mga kumpanya ng langis na i-readjust ang ikalawang bugso ng taas presyo ng petrolyo. Ayon kay Energy OIC Sharon Garin, malaking ginhawa para sa mga vulnerable sector kung mababawasan man lamang ang ikalawang fuel hike. Ginitiga rin bumaba ang presyo ng crude oil sa pandaigdigang merkado, kahit umaasa silang magtutuloy-tuloy din ang downtrend nito. Gayunpaman, nilinaw ng opisyal na ayaw nilang pangunahan ang desisyon ng mga kumpanya, lalo pat nagsakripisyo na anyang ito ng utay-utay na price increase. We will appeal to them. I think si Director Rino is already starting on the conversations. Kung ano man pwede nilang matulong pa. Kasi alam ko, sakripisyo na yung pag-stagger. Ngayon, meron pa silang binibigay ng mga discounts sa mga PUV natin. Ngayon, pangatlo na namang hingi. Pero ako, I'm appealing to the oil companies if they could readjust. Kasi parang maganda naman yung trend ngayon ng oil. Malabo nang may patupad ang pamamahagi naman ng fuel subsidy kasunod ng pagbaba ng presyo ng crudo sa world market. Sa ambush interview, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., kung hindi bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan, ipatutupad sana yung fuel subsidy program para sa mga apektadong sektor. Kung hindi nagbago yung presyo, then do the same like before. Ang sinasabi namin, hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis,
then there's no need for that. We can proceed, we can do business as usual. Ayun. Hindi ho tuloy. Edi, ala. Wala munang subsidy. Batay sa ginawang pamantay ng pamahalaan, maglalabas ito ng fuel subsidy sakaling umabot ng $80 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Kabilang sana sa mga maaaring benepisyaryo ng naturang ayuda ang mga operator at mga driver ng mga pampublikong sasakyan, yun din ang mga magsasaka at mga mangingisda. Asahan din ang bahagyang pagbaba ng presyo ng petrolyo naman sa susunod na linggo. Ayon sa isang oil industry expert, ito ay kung magtutuloy-tuloy ang pagkalma ng sitwasyon sa gitang silangan kasunod ng napagkasundoang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran. Kapagtaya ni Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng umabot ng 80 hanggang 1.10 sa kada litro ang rollback sa presyo ng diesel. Habang posible namang tumaas ng 10 sentimo per liter o kaya bababa ng 20 sentimos per liter ang halaga naman ng gasolina. Parang kinukondisyon tayo, no ha? Na yun lang yung magiging halaga ng magiging adjustment. Ay, buhay. Nagsumiti na ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nang hinihingi nitong sertifikasyon na patunay na sumunod ang ginawa nitong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mga tinatanhana ng konstitusyon. Kasabi nito, nagsumiti rin ang House Prosecution Panel ng isang manifestation sa Impeachment Court upang muling ihain ang kanilang entry of appearance nang walang anumang reserbasyon o kondisyon taliwan sa mga dokumentong inihain ng kampo ni BP Inday na tumangging kilalanin ang restriksyon ng impeachment court. Sa isang submission na may petsang June 25, kalakip ng House Prosecution Panel ang isang enrolled copy ng Resolution number 328 o yung House Resolution number 2346 na inaprobahan sa plenaryo noong June 11. Ang resolusyong ito nagpapatibay ng impeachment proceedings ni mula noong February 5 ay alinsunod sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution, pati na rin ang House Rules of Procedure sa impeachment proceedings. Binigyan din pa sa sertifikasyon na naipadala na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado alinsunod sa prosesong konstitusyonal. Ang mga dokumento ni BP Inday Sara ay may markang ad quatelam o quatelam, isang Latin na termino na nagpapahiwatig ng pag-iingat at patuloy na pagtutol sa jurisdiksyon o sa proseso. Umaapila naman ang tagapagsalita ng House Prosecution Team sa Office of the Ombudsman na ipagpaliban ang anumang aksyon nito kaugnay ng mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa antapat na mauna ay ang impeachment trial ng Senado. Ayon kay Attorney Antonio Odi Bukoy, magiging premature o wala sa tamang panahon kung kikilos ang Ombudsman habang nagpapatuloy pa lamang ang proseso ng impeachment. Tinukoy niya ang Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 na nagtatakda na hindi saklaw ng Ombudsman ang mga impeachable official. Binigyan din pa ni Bukoy na pinag-uutos ng konstitusyon ng mga impeachment ay magsisilbing pangunahing paraan para papanagutin ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sinabi ni Bukoy na maaari lamang magsagawa ng investigasyon ang Ombudsman kung ang layunin ay maghain ng verified impeachment complaint na hindi niya naangkop sa kaso ni Vice Presidente Inday Duterte. Nilinaw naman ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara de Representantes, na hindi nagpapahirap ang Kamara de Representantes sa mga proseso ng impeachment at nais lamang na magtuloy-tuloy na ang pag-usad ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi ni Abante, wala namang pinahihirapan ng Kamara at nais lamang nilang magpatuloy forthwith o agad-agad ang paglilitis gaya ng itinatakda ng saligang batas. Anya, hindi kaagad tinanggap ng Kamara ang pagbabalik ng Senado sa inihain nitong articles of impeachment dahil pinagtibay ng plenaryo nito ang isang misyon na ipagpapaliban ang pagtanggap. Nilinaw din ni Abante na ang umano'y pagtanggi ng Kamara tatanggapin ang entry of appearance sa mga abogado ni BP Inday Sara sa impeachment court. Ayon sa kanya, hindi tinanggap ang dokumento dahil hindi naman sinabi ng messenger kung ano ang laman ng naturang envelope pa.
Ayaw magbigay ng espekulasyon ng tagapagsalita ng Kamara de Representantes kaugnay ng usap-usapang mistulang tinutulungan ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte sa depensa nito laban sa kinakaharap na impeachment case. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante, hindi nararapat na manghula o magbigay ng interpretasyon tungkol sa motivation o posibleng pagkiling ng mga senador na gumaganap bilang hukom sa impeachment trial ni BP Intay. Ngunit ipinaalala niya na higpit na binabantayan ng publiko ang buong proseso. Nang tanungin kung posible bang may nakikitang kakampi si BP Intay sa Senado, ang sagot ni Attorney Abante, ayaw niyang mag-speculate dahil hindi naman silang maghuhusga nun. Taong bayan ang nanunood. At kung anong gagawin dito, ano man ang aksyon sa impeachment proceedings, tao rin ang huhusga. NFA binigyan din ng mahalagang pagbabalik ng iba pang mga kapangyarihan. Dahil nga po ngayon ay sumasailalim po sa review ang Rice Tariffication Law. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Naniniwala ang National Food Authority na makatutulong sa pagpapatatag ng presyo ng bigas kung maibabalik sa dati ang kanilang mandato. Pahayag ito ni NFA Administrator Larry Lacson kasabay ng panawagan sa mga mambabatas na suportahan ang panukala na magbabalik sa iba pa nilang kapangyarihan, partikular ang regulatory at market intervention functions. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Lacson na mahalaga ang mga kapangyarihang ito hindi lang para sa pagpapatatag ng presyo ng bigas, kundi maging sa proteksyon ng mga magsasaka at pagtiyak ng supply ng pagkain. Sa ngayon kasi anya ay limitado ang kakayanan ng NFA na agarang maglabas ng bigas para sana mabalanse ang presyuhan. Paliwanag pa ng opisyal, mas lalaki rin ang kita ng mga magsasaka dahil hindi lang palay ang pwedeng bilhin ng NFA sa mga ito, kundi bigas na mismo kung kinakailangan. Gayun din, makokontrolaan niya ang pag-aangkat at sisiguruhing hindi ito gagawin sa panahon ng anihan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, para ho naman sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, huwag naman tayo magpasalubong na imported na tsokolate ha. Meron tayong locally produced na chocolate. Brand ito ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Meron pong 10 variants ng tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pwede na rin ho kayo mag-place pala ng order doon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? So bawat ang kilig natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po nito ng DTI at saka ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Nananawagan naman si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. sa Cold Chain Association of the Philippines. Suportahan ang pagsisikap ng Department of Agriculture na mapabilis ang pagpapaunlad ng cold storage infrastructure, ang pangunahing bahagi ng food security agenda ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi nito na binibilisan na ng DA ang cold chain expansion sa pamamagitan ng inilunsad ng modular at mega cold storage warehouses sa mga pangunahing agricultural regions. Sinabi ni Laurel na ang mga pasilidad na ito ay dinisenyo para madaling mapalawak o ma-upgrade at madaling maibagay, may modular na katangiang kayang umangkop sa lokal na kondisyon habang pinananatili ang pagiging episyente at integridad ng operasyon. Ang mega CSWs ng DA ay nilikha upang pangasiwaan ng malaking volume storage na ang kapasidad ay naglalaro sa 1,700 hanggang 8,000 pallet positions at magsisilbing pangunahing production at distribution hubs sa buong bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Bumaliktad na dating testigo ng Senado sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Bayad daw. Detalye na balita mula kay Raymond Denpa sa RH28. Raymond, good morning. Binayaran ng dating testigo sa Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC upang bumaliktad. Ito ang deklarasyon ni Senator Risa Ontiveros ng Senate Committee on Women and Children na nanguna sa investigasyon sa kaso ni Kibuloy.
Kasunod ito ng paglabas ng video ng dating testigo na si Michael Maurilio alias Rene na nagsasabing siya ay binayaran umano ni Senador Risa upang tumestigo at siraan sina Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang testimonya dati sa Senado, sinabi ni Rene na nakita niya si Pastor Kibuloy na may dalang mga malaking bag na may mga armas na ipinakikita sa mga bisita. Sa pag-alis ni dating Pangulong Duterte at dating Mayor Sara Duterte sa Glory Mountain sa Davao City, ay bit-bit na nila ang mga bag na may laman na baril. Ayon kay Hontiveros, lahat ng mga naging testigo nila sa Senado ay nagboluntaryong tumestigo kasama ang dala nilang ebidensya. Lahat sila ay may paper trail at mapatutunayan ng iba't ibang ahensya at opisyal ng pamahalaan. Nakahanda rin silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. Sabi ni Hontiveros, malaki ang kanilang paniniwala na ang dating testigo ay pinwersa at binayaran upang madiskarilang nagpapatuloy na pagdinig sa kaso laban kay Pastor Kibuloy. Desperado umano sila dahil pati ang mga dating testigo at staff ng senador ay kanilang pinagbabantaan at tinatakot na huwag nang magsalita sa mga kasong rape, sexual abuse of minors at human trafficking ng pastor. Banta ni Hontiveros, hindi nila palalampasin ang mga pananakot na ito at inihahanda na ang seryosong legal na hakbang laban sa kanila. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Formal nang inilipat ng SM Prime Holdings Incorporated sa Retail Aggregation Program o RAPA ang dalawang paaralan, yung National University o NU at saka yung Asia Pacific College. Sa ilalim ito ng kasunduang niligdaan ng SM Prime, ng NU at ng APC at ng supplier nito na Advent Power. Layo ng hakbang na mapababa ang gastos ng dalawang paaralan sa kuryente at magkaroon ng higit na kontrol sa kanilang electricity supply. Sa ilalim ng kasunduan, may kabuang 967.13 kilowatts ang kakailanganin ng SM Prime para sa mga naturang pasilidad ng APC. Gayon din sa tatlong gusali ng National University sa Maynila. Magugunitang nitong Marso, lumipat din sa ilalim ng RAP program ang Philippine Cultural College para naman sa supply ng kuryente nito sa kanilang 5 pasilidad sa Quezon City, Maynila at Caloocan. Nakakahandang tulungan ang mga OFW mula sa kanilang rehiyon na uuwi dahil sa tensyon sa Middle East. Yan po ay ayon sa OWA Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy, naimbang nabigat na. Nakahanda na ang Overseas Workers Welfare Administration Cordillera na magbigay ng tulong sa mga overseas Filipino workers na posibleng maripatriate mula sa bansang Israel at Iran para maiwasan ang tensyon ng dalawang bansa. Ayon kay OWA Car Regional Director Martel Dayason, isa sa tulong na may kakaloob nila ay ang pagsusundo sa kanila at ihatid sa kanilang lalawigan kapag nakarating na sa Pilipinas. Bukod dyan ay makakatanggap din sila ng tulong pinansyal mula sa OWA at Department of Migrant Workers, talagang 150,000 pesos at 30,000 pesos na livelihood at financial assistance. Sa ngayon, anya ay wala pang Cordillera na FW na nagpaiwatig na uwi sa bansa. Anya sa bansang Israel ay merong 357 na OFW na taga-Cordillera, samantalang sa Iran ay wala pa silang naitala. Gayman naniniwala si Director Dayason na ang naturang bilang ay mas mataas dahil may mga undocumented Cordilleran OFW sa mga nabanggit na bansa. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina, samantala. Maganda umaga, Pilipinas! Meron pong babala ang Department of Education tungkol sa kumakalat ng mga peking DepEd cash assistance. Sa Facebook post ng ahensya, nilinaw nito na walang anumang bagong anunsyo ang website at social media channels ng DepEd tungkol sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga estudyante para sa school year 2025-2026. Sinabi pa ng DepEd, mula pa noong nakaraang taon, may babala na ang kagawaran sa publiko hinggil sa peking DepEd cash assistance na umiikot online.
Payo nito, mas makabubuting bisitahin na lamang ang official platform ng DepEd para sa mga lehitimong anunsyo, kabilang ang mga class suspension bago maniwala sa mga nasasagyap na mga impormasyon sa internet. Ayan na. So paalala ho sa ating mga kababayan, huwag ho tayong magpapauto sa sangkaterbang scammer. And speaking of scammer, alam ba ninyong merong isang nagangalang Christian Kalalang? 50 po ang warrant of arrest nitong Christian Kalalang at pinaghahanap po ng batas. Katunayan, dapat ho meron hong hearing ito ngayong araw na ito. Ewan ko kung lulutang, dahil matagal na ho itong nagtatago. 50 ang warrants of arrest na inisyu po ng iba't ibang mga korte laban po dito kay Christian Kalalang. Pinabayaan na yung kanyang kasabwat na tatay niya, si Daniel Kalalang, na nakakulong na ngayon. Kumakaharap po sila sa mga kasong syndicated stapa at qualified theft. Ito ho, mga big time na stapador itong magtatay na ito. Matakin ho ninyo, 50 na warrants of arrest. Sa dami ng niloko nito. Di ba? Kaya lang mukhang mahirap daw matunton dahil nagparitoke na ng muka. Mukhang nagpaano na ito, nagpabago na. Pero hindi naman siguro mapapalitan kung ano man yung mga iba pang bahagi ng kanyang katawan na kanyang ipinaritoke, Kaya lang, di ba? Hindi ka ba nakukonsensyo? Christian Kalalang, doon sa mga niloko ho ninyo. So tandaan ho ninyo yung pagbumuka ng hinayupak na yan, 50 ang arrest warrants ho niyan na inilabas ng iba't ibang mga korte. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, si Benny Estareja mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Benny, good morning. Good morning po, Sir Angel. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na bagyo sa loob or maging sa paligid ng Philippine Area of Responsibility dahil yung isang tropical depression po or mahinang bagyo ay nandito na sa may southern China. Yung mga pag-ulan natin nakakonsentrate dito sa may eastern Mindanao dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone. Ngayong umaga pa lamang, posible na ang malakas na ulan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao Occidental. This morning, Calayan Island sa may Palawan, mataas ang chance ng ulan dahil sa habagat. And then pagsapit ng after magtanghali, mataas na rin ang chance ng ulan over mainland Palawan, Occidental Mindoro, Zambales, and Bataan dahil yan sa southwest monsoon. The rest of the country, kabilang po ang Metro Manila, ngayong umaga hanggang tanghali is partly cloudy to cloudy skies pa naman. May mga lugar po na posible magkaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Usually nagtatagal po yan ng 1 hanggang 2 oras. For Metro Manila naman, temperature mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Wala rin tayong nakataas po ng gale warning. And we're expecting na lalakas pa yung southwest monsoon natin in the coming days. Kaya magbaon po ng payong yung ating mga kababayan po dito sa may western, southern portions of Luzon. Maging dito rin po sa may Visayas and western Mindanao. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po. Benny, ang temperature sa Baguio? For Baguio, 17 to 24 degrees. Wow, sarap. Oo. Dito sa atin, maalinsangan pa rin pagka walang ulan eh. Sa Tagaytay? Yung Tagaytay is 23 to 31. 30 degrees Celsius po. Okay na rin yun. Oo. Pero mas malamig sa Baguio, 17 ha? Apo. Thank you, Benny. Maraming salamat. Si Benny Estareja mula po sa Pag-asa. At kung meron pa ho kayong mga lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan din magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, yun po yung ginagamit ng mga doktor, mga nurse, mga komadrona, at mga barbero for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dominic Roque pala, 2018 pa umalis ng showbiz. Alamin natin ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Nagpaliwanag si Dominic Roque na taong 2018 pa raw ay tumigil na pala siya sa pag-aartista. Ang tingin daw kasi sa kanya ay isang artista na walang project. Pero sa totoo lang, ang sabi ni Dominic nang nakatsikahan namin sa Pola Oriental, Mindoro kamakailan lamang ay tumatanggi na raw siya sa mga offers sa pelikula at telebisyon. Nagiging visible lang si Dominic ngayon dahil nga sa pagkakaroon niya ng relasyon noon kay Bea Alonzo at ang latest nga ngayon ay kay Sue Ramirez naman siya. Pero tumatanggi na si Dominic sa mga interviews dahil madalas ay nami-misinterpret na lamang daw siya. Ayon pa kay Dominic ay mas nag-focus daw siya ngayon sa pagiging content creator at may negosyo naman daw siyang inaasikaso kasamang ilang kaibigang partners nito. Mas gusto na lang daw niyang tahimik sa ngayon dahil hindi na rin talaga siya tinatantanan ng mga intriga. Kung magsalita raw ang kasalukuyan niyang girlfriend na si Sue Ramirez tungkol sa kanilang relasyon ay okay lang daw yon dahil artista naman ito, pero siya ay huwag na lang daw dahil mas pinili na niya ang tahimik na buhay bilang isang content creator. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. At sa mga kababayan natin naghahanap ng magandang investment opportunity dito po sa Pilipinas, tuloy po yung inaalok na pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives ng Westchester Realty. Ang mga tinutukoy natin ay yung Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at saka Samira at saka yung Sibera Prestige. Na sa loob po ng township na yan, ang iba't ibang mga amenities kasamang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores. At napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Hindi nyo na kinakailangan pang bumiyahe kung kayo po may transaksyon sa munisipyo kasi yung munisipyo, yung City Hall, nasa loob ng township pa. Kahit ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yan po ang mga contact details o contact number ng Westchester Realty. Ulitin natin ha, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! 503 DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga ay magandang umaga sa nanay ni Enrico Martin. Si Enrico Martin ay nandyan sa Port Dickson, Malaysia. Si Nanay Seding Martin daw po nakatutok ngayon ha. Walang nakikitang malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang pamahalaan sa sagalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang positibong pananaw ng Pangulong Bongbong Marcos matapos ang magkasunod na pagkasang-ayon ng dalawang bansa sa ceasefire at pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market. Sa kasalukuyan, nananatilihan niyang nakabantay ang pamahalaan sa sitwasyon sa Middle East. Nakatutok yung gobyerno sa galaw ng oil prices sa pandaigdigang merkado. We looked at it at inanalyze namin kung paano mangyayari. And nakita natin that the effect on the economy should be manageable. May effect siyempre kahit paano pag tumaas ang presyo ng langis. Kasama naman natin si Attorney Barwin Scott Villordon. Ito po yung dating Assistant Labor Attaché sa Tokyo, Japan. Marami kasi sa ating mga kababayan na medyo nag-aagam-agam pag ganitong may mga nangyayaring kaguluhan sa lugar kung saan naroroon sila. Kasi akala nila pagbalik nila dito, wala silang aasahang mga programa. Para mas maintindihan natin ang reintegration program para po sa mga OFW, abay kausapin natin ang isang batikang dating labor attaché. Ano ha? Attorney Barwin, magandang umaga sa iyo. Thank you for joining us. Yes, magandang umaga, Sir Angelo. Magandang umaga po sa ating lahat po, sa mga kababayan po natin. Oo, anong inaasahan ng isang OFW pagbalik ng Pilipinas? Opo, Sir Angelo, ganito no, kasi yun nga, I used to work sa embassy, sa labor section, sa migrant workers office. Pag sinabi po kasi yun overseas employment program ng Philippines po, cycle po yan, full cycle. Ang government po inaasikaso ang OFW
mula sa pre-recruitment to recruitment to yung actual na deployment to yung during the stay niya, during the deployment dun sa country kung saan siya magtatrabaho, up to the reintegration. Reintegration po refers to the part where the OFW returns to the Philippines and is reintegrated, kumbaga, back to the Philippines. Paano po nare-reintegrate yung kababayan natin pag-uwi sa Pilipinas? Ibig po sabihin yan is basically you take into consideration what happens to the OFW or the former OFW pag umuwi siya sa Pilipinas. So, ano yun? Ano yung reintegration program na yan? Opo, may dalawang components po yan. Meron po yung psychosocial component and the economic component. So, psychosocial component is, well, it involves counseling, stress debriefing, values reorientation, and financial literacy. So, tinitrain po ang ating OFWs pag-uwi nila dito sa Philippines. Sinong gumagawa nun? Meron din... sinong gumagawa nun? Siyempre po yung napakagaling ko po na dating departamento, yung the new DMW, the Department of Migrant Workers. Meron po kasing meron pong office dyan sa DMW, the National Reintegration Center for OFWs, the NRCO. This is actually headed by an assistant secretary dyan, si Ate Kiko de Guzman. And this is in coordination po with OWA, the Overseas Workers Welfare Administration, which is also headed by our kaibigan po natin yan, si newly appointed admin Patricia P.Y. Kaunan, Patricia Yvonne Kaunan. Okay. Opo. So sila yung ano yun, automatic talaga, mandatory na pagbalik ng OFW dito sa Pilipinas at gusto nang manatili dito, automatic yun, they have to undergo this kind of reintegration program? Yes po. It is not really mandatory in the sense na pipilitin sila po, no? Pero there are programs available for our OFWs po. So, gaano katagal, gaano kahaba yung program na yan, Attorney Barwin? Ay, Sir Angelo, no? Continuous po ito. So, they can go to the DMW offices or the nearest regional offices na meron sila, kasi may mga one-stop shops naman po mga DMWs. And they can inquire kung what programs they can avail. Tapos meron din po yun sa mga one-stop shops, sa mga OWA, sa mga OWA offices. Pwede po sila mag-inquire dyan. Meron po yung meron din po tayo kasi yung economic component. So dito naman po kasi yung mga livelihood projects at saka mga skills training and credit lending facilities. Well, may pautang pa, ha? Opo. So, pwede pong dito po, parang on a basic or on a general level, pwede silang makahiram sa ating gobyerno. May lending facilities, napapahiramin sila para makag-start up po sila ng negosyo po. So, not necessarily na hindi ka nakapag-ipon doon sa ibang bansa, pagbalik mo dito, nakanganga ka, kasi merong lending facility na available na pwede kang lapitan. Okay. This is through the joint efforts naman po. Yung pong training with the help of TESDA and DOLE, tapos ito naman pong sa lending, ganyan, with the joint efforts of LBP, Land Bank of the Philippines po. Yan. So iba-iba pong government agencies and instrumentalities po ang involved po dito. Pero it is of course spearheaded by the DMW and the OWA po. Pero special rate, baka naman kasi sagad to the bones din yung interest rate. Magkanang utang ka ng pangkapital. Hindi po, parang kunwari po yung Balikan at Buhay program po natin, this is actually a cash grant. Oh? Opo. Talaga? Po ito, if I remember correctly, nasa 20 to 50,000 po ito eh. Wow. And then, yun pong loan, it is, po siya, Enterprise Development and Loan Program, yung EDLP. Naman po, it could go as much as 2 million, 100,000 to 2 million pesos po. Anong collateral kailangan doon? Baka naman mga ilangan na magsanla ka ng lupa o mag-surrender ka ng property for collateral.
Yung details, baka wala akong authority kasi bagay. to mention. Pero I'm definitely sure very reasonable po ang terms po dito. It is really to start a business. Regardless kung ikaw ano tawag dito, documented or undocumented, pagbalik mo ng Pilipinas? Bale, ang maganda po, pag OWA member ka po kasi, the documentation and the processing would be much easier po. Pero this is open for all for all our OFWs po. So kahit po yung mga undocumented natin or yung mga non-OWA members, they can still go to the DMW NRCO to inquire po how they can avail of these services. Pero yung mga OWA members po natin, mas swabe po, kumbaga, mas smooth ang processing nila. Attorney, kasi nandun na yung records nila po. Yan bang kaalaman na yan na ibabahagi sa kanila during PIDOS, yung pre-departure orientation? Opo, kung nakikinig po sila nung mga orientation seminars natin, malalaman po nila yan po. So, dapat, baka kasi hindi siniseryoso ng iba yung PIDOS. Baka sabihin, requirement lang kasi itong seminar na ito. Opo. Even our private license recruitment agency, sana sinishare din po sana talaga nila ito before ma-deploy yung workers po. Medyo matagal ka rin na-deploy sa Japan. Buti wala kayong ganitong klaseng problema nung nandun ka, no? Hindi naman po, wala naman po masyado. Hindi ka mukha nitong mga nadi-deploy sa Middle East na may ganitong klase ng mga concerns, ano ha? Opo. So ngayon po tayo, Sir Angelo, yung may program din po kung ano mga teachers po na mauuwi na sa Philippines. May maganda rin pong program dyan, yun sa Pilipinas, ikaw ang mama at sir ko. Sa Pilipinas, ikaw ang ma'am at sir. So this is actually aside from kasi hindi naman po lahat ng Pilipino business oriented. So there are some kababayan natin ang gusto reemployment. So ito pong SPIMS, yung sa Pinas Ikaw ang Mama at Sir, this allows our teachers this gives our teachers the opportunity to work as teachers ulit pag uwi nila dito po sa Philippines. Na-mention ko po kasi this was enhanced by yung dati pong welfare officer natin dyan, si Well of Nico Herrera po. Siya yun isa sa mga dyan na tumulong na mag-come up with that one. So yan po, marami po programs, Sir Angelo. Not just business opportunities, but also possible re-employment back in the Philippines. Marami na nag-avail na bumalik na Pilipinas ng mga teacher dati. Ano ba, naging, like example, yung mga napupunta sa Thailand, sa bandang Hong Kong, alam naman natin na hindi teaching position yung kanilang pinasukan doon. Pagbalik nila ng Pilipinas, may mga nakapag-avail na ng programang to? Yes, Sir Angelo. Actually, marami po. The numbers are big. I don't have the numbers with me right now. Pero kasi po, ang natin, ang mga kababayan natin, pag nalaman naman nila na may ganyan, nag-a-avail po agad sila niyan. So it's really a matter of information dissemination po sa mga OFWs po natin. And we're thankful na may binanggit mo ito. Kailangan silang LET passer. Kung halimbawa, gusto nilang magpa-reintegrate sa teaching ng isang teaching position sa Pilipinas, dapat naman licensed teacher sila. Oo naman po, yes po. Before naman po sila na-deploy as OFW, nandun na yung mga nila, yung mga requirements nila, yung mga qualifications po. Okay. May Facebook page ka ba? Meron ka bang linya where they can, itong mga former OFW natin na nangangailangan ng assistance o guidance katulad ng binabanggit mo, Attorney Barwin, that they can access? Yes, Sir Angelo. Actually, yung sinasabi ko po yung NRCO, the office under the DMW, the National Reintegration Center for OFWs, they do have a Facebook page po. It is National Reintegration Center for OFWs -NRCO. NRCO. Okay. NRCO. So this is the official page po of the NRCO. Again, si Well of Nico yung dito. I think isa siya sa gumawa nito back when he was still with the NRCO. Okay. Yun po. And of course, you can always go to the DMW website po.
BMW website and the DMW Facebook page. Meron din pong DMW Facebook page. This is the Department of Migrant Workers po. Department of Migrant Workers na Facebook page. Yun po mismo ang pangalan nila sa FB po. Okay. Attorney Barwin. Attorney Barwin, thank you for joining us this morning. Salamat at mahalaga ito para sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas. Thank you. Thank you so much po, Sir Angelo. Magandang umaga. Regards kay Justice kay Justice Villordon, Thank you. Thank you so much. Ingat. Si Attorney Barwin Scott Villordon, anak po kasi ito ni Justice Villordon ng Court of Appeals, Magandang umaga po sa inyo. Umaga Pilipinas. Teka na lang, Dutan, nandito na lang dito na. Nabanggit na natin yung mga justices. Magandang umaga po kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At magandang umaga po kay Justice Senergito. Pero sabi ni Justice Senergito, ang talagang suki natin tuwing umaga ay yung kanyang daddy, si Carmelo Gito. Si Don Carmelo Gito. Yan, Boss, get well, Oo. Malo, matagal na nating suki ito at nag-aabang na pupuntahan din ni Sherwin Alparo doon. T-shirt lang gusto ni Mang Carmelo. Mang Carmelo, papadala kami ng t-shirt dyan sa inyo. I-schedule natin yan. Good morning kay Sir Carmelo Gito, ang poging tatay ni Justice Sener Gito. Ayan, Maganda umaga, Pilipinas! Batiin na rin natin si Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas, sa Ambassador Harry Amping. Kumusta ka na? At saka si Kador Plato dyan po sa Bulacan. Maganda umaga din kay Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Kaagang nagja-jogging ho nito. At syempre ang ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Si Tita Lloyd, si Tita Cora, si Ma'am Linda, Sir Art, si Boss Jun, at si Don Manny de la Peña. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan. Ay, teka muna. Ito pala muna para makapanghuli na si Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tropa po ni Sherwin Pogi ay nandyan sa Barangay Tijeros, Makati City. So para ho sa mga taga-Barangay Tijeros, Makati City, lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot ngayon dyan si Sherwin Alparo. Walang misyon kundi mamigay ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Para may pambili ho kayo ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa Laluigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, yung po ating mga magdiniyog, yung ating mga magsasaka, dati po umaasa sa kopra at sa kanilang mga ani sa bukid. Ngayon meron na ho silang sariling brand ng tsokolate. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, Batays and Locks Global, available sa 0919-095-5935. At meron po itong 10 variants na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 5 ng umaga. Kan Edwin Duque. Edwin? May punta ka, Kuya Angel. Medyo mataas konti rito ang presyo pagdating sa karne. Pero sabi ng mga vendor, depende kasi sa kanilang supplier. Kung 380 yung presyo sa ibang palengke sa Caloocan, itong Pangulo, merong nagbebenta ko dyan ang pinakamahal dito, yung 410 sa Kasim. Yung pork chop, medyo mas mahal pa, nasa 415 hanggang 420. Ang giniling, nasa 400 pesos bawat kilo.
Pero doon sa pata, di pagkakadalo ng presyo. 360 sa unahan at 380 sa ulihan. Ang lempo ay 420. 410 yung laman. Pero yung kanilang kambing na naputol-putol na, ito yung 480 yung bawat kilo. At 450 naman yung ulo at paa. Sa presyo ng isda, bagyang mababa. Dahil yung bangus ko Angel, merong 120 yung medyo maliliit at 240 naman yung pinakamalaki na pasi sa kilo isa. Yung galunggong, itong galunggong 160 hanggang 220. Yung sugpo, may hindi naman ganong kalakihan, nasa 600 at yung pinakamaliit ay 480. Sa presyo naman ng tilapia, merong 110 buhay at 180 itong plapla at ang yellowfin. Medyo matas pa rin yung yellowfin pero mas mababa kundi presyo rito dahil mabibili ng 220 hanggang 360 yung pinakamalaki. Sa presyo naman ng mga gulay, medyo mababa naman kunti dahil ang kamatis merong 20 pesos, susundan ng 30 pesos at yung malalaki ay 60 pesos bawat kilo. Sa presyo ng labanos, bumaba rin ang 10 piso, nasa 80 pesos bawat kilo rito. At ang talong, yung nakalatag na payat na maliliit pero bago harvest, ito yung mga aning sariling atin. Merong 40 at merong yung pinakamalaki naman ay 60 pesos bawat kilo. 130 ang luya, yung pinakamataas 190 at sibuyas naman 80 hanggang 120 pesos bawat kilo. At ang bawang naman 60 pesos pa rin at 90 yung magagandang klase. At ang sayote 50 pesos yung bawat kilo. Sa repolyo, mabibili ng 50 hanggang 70. Pechay bagyo, 60 hanggang 70 pa rin. Ang patatas, 40 hanggang 80. Yung siling labuyo, merong 80. At yung magagandang klase, 100 pesos bawat kilo. Sa broccoli, hanggang bababa ng 20 pesos. Dahil nasa 200 pesos lamang yung bawat kilo. Kung mahilig ka mga siling panikak, ito yung 40 yung bawat kilo. Yung magandang mga hybrid ay 60 pesos. Sa Bacopa, ito yung bell pepper, 190 hanggang 100 o hanggang 200 o 190 pesos yung pinakamagandang klase. Sa prutas naman ko Angel, yung mangga ginog, merong 70, merong 80 at yung magagandang klase yung buong buo pa na napakakinis pa rin na balat, mabibili ng hanggang 100 bawat kilo. Sa presyo ng bigas, mag-umpisa sa 40 pesos hanggang 52 at merong 70. At ang pinakamakad dito yung dinurado ko Angel dahil nasa 80 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rito sa Pangulo Market sa Malabon. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Mandakin ho, magkano? 40 pesos per kilo yung bigas pero ang farm gate, 10 pesos. 10 to 12 pesos. Yun yung binabanggit ni Kasentong na sinag, di ba? Ay, naku, lupit talaga, oo. Maganda umaga, Pilipinas! Ang kumikita dito, mga middleman. Oo, hindi yung ating mga kababayang magsasaka. Naisimite na ng Kamara sa Senate Impeachment Court ang hinihingi nitong sertifikasyon na constitutional ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isinamiteng House Resolution 2346 na may petsang June 25, binigyan diin na hindi labag sa 1-year bar na nakasaad sa saligang batas ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kalakip din ito ang manifestation na muling pagsusumite ng entry of appearance ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Binigyan din ng House Prosecution Panel na may kaakibat itong kopya ng pleadings na ang mga abogado ni BP Inday Sara. Dapat magpasya ang senator judges batay sa ebidensyang inilatag ng Senate Impeachment Court at hindi sa kulay politika. Ayon kay Senator-elect Bam Aquino, tungkulin ng mga senator judges na kalitisin at maglitis ayon sa ebidensya at hindi sa magpapasya bago pa man mapag-aralan ng mga senator judges. Itong paninindigan ng Senator-elect na si Bam kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Samantala, bagamat na inamin ni Aquino na nakapag-dialogo siya kasama ang iba pang mga senador patungkol sa Senate leadership, sinabi naman itong wala pang solidong plano sa intensyon
nila ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Risa Ontiveros na maging minority bloc ng 20th Congress. Ganito Aquino, malalaman na lamang ang kanilang desisyon bilang grupo sa pagbubukas ng 20th Congress. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Naku! Bilis naman, may winner na kagad si Sherwin Alparo. Sherwin! Yes, ako yung Angel dito nga sa Barangay Tejero sa Makati. Talagang may malakas ang nakatutok sa atin. Tignan mo naman, ito na mismo may harap ng Gamba Studios sa mga pinakamalaking studio dito sa Metro Manila na kung saan may mga sinushoot ng mga pelikula, kung minsan mga commercials. Dito naman sa tapat dito, may kainan na original na talagang mo dito sa Tejero. Dahil yung kanyang radyo, ayun, no, tignan mo naman, no. Oo, may echo, malayo pala. Ha? May echo na. Pangalan niyo po? Patricia Albio po, sir. Magandang umaga po. Si Nanay Patricia, para artista ho ba kayo dati? Ay, hindi po. Pa-artistahin, no? Dahil naabutan namin kayo nakatune in sa teaser. Yes po. Kung ano oras kayo nagsisimula makinig? Alas 4 po hanggang alas 6 ng umaga. Alas 4 hanggang alas 6. Sino pa ba itong announcer sa umaga? Si Angelo Palmones po, sir. Si Kuya Angelo Palmones, dahil meron kang 1,000 pesos! Maraming salamat po. Salamat po. Oo, at syempre meron kang kasama nga DZRH Grocery para sa iyan. Salamat po sa grocery, Sir Angelo Palmones. Saan po ako nanonood sa inyo? Habang nagluluto po ako. Ayan, nakikinig. Naku. Nagluluto tapos nanonood. Baka masunog yung niluluto mo, Nay. Kasi mahina yung apoy ngayon. Mahina. Sa harapan ko lang po ang luto ko. Pero nakaluto na. Ang mga luto ngayon, ano to? Dulang lang. Chicken curry. Chicken curry. Tapos paksiw na sarap yan. At yung breakfast, itlog at hotdog, may pansit pa. Yung mga luto ngayon. At dahil hindi ka pa nagsasaing, ito, meron kang kasamang DZRH na imbag na bigas. Maraming salamat po. At dahil ikaw masugid na nakikinig sa programa ni Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas, ito meron kang uniforme. DZRH uniform, ang DZRH white t-shirt para sa iyo, Ate Patricia. Yes, maraming salamat po, Sir Angelo Palmones. More power po. Ayan. Sherwin, anong probinsya? Anong probinsya ni Ninang Pat? Ang probinsya po is Bicol. Kaya naman pala. Iriga City po. Taga-Iriga. Kaya pala kamukha ni Nora Ono. Maupay nga aga sa mga taga Bicol, ha? Marahay na aga po. Marahay nga aga pala, maupay nga aga. Marahay na aga. Oo. Kumusta? Marahay sa Bicol. Asya, sige. Binabati ko po mga kapatid ko dyan sa Iriga City. Ate Daisy, alam ko na operahan ka. Kita. Lakas ang loob lang. Hindi, lapit lang tayo. Kahit anong mangyari, Panginoon pa rin ang ating nakaraan sa atin sa buhay. Hindi man ako sa inyo, hindi ako nakakalimot. Pray nyo rin ako habang nandito sa Makati. Mahal na mahal ko kayo. Ayan. Ba't naman siya napadayo? Kita mo naman, ikaw, Sherwin, pinaiyak mo si Nanoy. Pambira ka. Sabi ko, batiin niya ito mag-anak, huling habilin pa rin sinasabi. Natad lang po ako. Kasi matagal na po kasi ako dito. Hindi po ako umuwi. Ang probinsya ko lang po sa Bicol, and din dito na po ako nag-stay sa Makati. Ayun. Ha? Nahuruan mo sa Bicolano. Mga Bicol, mga kababayan ko, Diyos maray na aga sa Indo. Ako, digdi na napirmi, pero dahil man ako nakalimot sa Indo. Diyan pa rin ako mapuli. Dito lang ako naghanap buhay, saka mapatapos ining mga ama ko, apo ko. Yan si Mayor Patricia ng Girigasa. Akala ko pinausap ang buong Bicol. Sige. Nay, Nanay Patricia, bakit ka naman nakatutok sa DZRH tuwing umaga? Yan po kasi ang ano ko, dahil paborito ko po kasi si Sir Angelo Palmones. Tapos po kasi sa pagluto ko, gusto ko po nakakarinig ng mga
news, kung ano pong balita sa araw-araw sa ating bansa. Ayun. Well-versed. Napakagaling magsalita ni Nanay Patricia. Oo. Parang politikong-politiko. Matigil. Tati. Ayan. So, maraming salamat, Ate Patricia. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Caesar H, baka kayo na susunod nating winner sa Caesar H Malakas promo. RH number 6, Sherwin Battle Faro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas promo. Parang si Justice Ed Caldon, sabi niya, kabisado niya pagka namimigay ng pera si Sherwin. Magandang umaga po sa ating mga suki. Ha? Ay, pero teka muna, hindi lang 1,000 pinamimigay natin. Magkano ngayon? 14,000 na? 14,000 ang mahiwagang tunog. Lupit ha. Mahiwagang tunog. Kasi Thursday last week 10 na yun di ba? So, tingnan, baka mag-ambono na naman ako nito. Lang pala. Makakapag-abono na naman pa sana ako. 13,000 lang pala. 13,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, Justice Ed Caldona, ginagamit mo rin po ito. Pagkatapos ninyo maglaba gamit ang Pride detergent. Ayan ha. Oo. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. So din ang tamang format po ng pagdetext sa empty space name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, sandali. Tinahanap ko yung clue ni Tunog Master Mabel Aribe. Meron siya binigay na clue para daw mahulaan na ninyo. Ayan, ang unang opisyal na naitala ng naturang gamit ay noon pang 1875. So panahon ng 1875 nang unang ma-introduce itong item na hinahanap natin. Ano kaya yan? 1875. Panahon pa ni Kopong-Kopong yan ha. Anyway, sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Maganda umaga sa mga suki na. Ay, maganda umaga nga pala doon sa mga nagtatanong sino si Dragon Lady. Talo kayo ng isang bigating donor ho ng donor ng campaign ng Pangulong BBM. Nag-react nung magtanong kung sino si Dragon Lady. Tapos sabi niya, ay nako, talagang talagang perwisyo yan sa kay Pangulong BBM. Sabi, bakit ho naman? May mantakin ho ninyo. Isa ho ito sa mga major donors ho ng kampanya ng Pangulong BBM. Nung tumakbo siyang vice presidente at saka tumakbong senador, sabi niya, wala naman kami hininging pabor ever since kahit na tumulong, except that iniimbitahan nila ang unang ginang at saka si Pangulong BBM pagka may mga major events sila sa kanilang bahay. Ayun, sabi nila, recently, mula daw nung pumasok sa eksena, itong si Dragon Lady dyan sa Malacanang, ultimo pag-i-invite doon sa mag-asawa, pahirapan na. Hinaharang. Sabi nila, hindi nga namin maintindihan. Ito ba gustong tumulong sa Pangulo para magkaroon ng smooth na takbo o pasaway, perwisyo? Naku. Mr. President, baka lalo ka mawalan ng kaibigan yan pag ganito yung klase ng mga taong nakapaligid sa inyo, ha? Pero hindi naman daw po ito nag-iisang gumagalaw Kasi ang impormasyon din natin natanggap, meron pong grupo ng mga kontraktor mula sa Central Luzon na behind dito kay Dragon Lady. Kaya ito gustong mag-appoint ng kung sino-sino para mapangalagaan yung interest nitong mga kontraktor galing sa Central Luzon. Ang primary objective nga daw po nito, i-dislodge yung mga cabinet member, yung mga deputies, mga undersecretary, at mag-install ng kanilang mga protege. Baga sa naglo-long-term investment, ha? At ang malungkot pa dito,
yun daw pong mga kontraktor na ito, ipinangangalandakan na sila ay malakas kay Congressman Sandro Marcos. Kawawang Congressman Sandro naman, nananahimik eh. Nakakaladkad. Ay, sus, may ginoong buhay ito, Mr. President. Baka bukas makalawa hindi na ninyo masukat kung ano ang problema dyan sa palasyo dahil po sa inyong Dragon Lady na ito. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang ultabayo ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kahit napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag natin na commander ng ating immune system. Kaya't habang tayo natutulog, na itatabo yung mga toxin sa ating katawan, nakatutulong ito para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan ang puyat, pagod, at stress. Alam ba ninyo yung puyat pala, ha? Yung pala yung dahilan kung bakit nagsishrink ang brain. Kasi yung mga brain cells, humihina, para bang ang tawag dito? Hindi humihina. Lumiliit. Lumiliit. Pagka tayo ay madalas na napupuyat. Kaya kinakailangan na-achieve natin ang magandang tulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung pero kayo po ay may mga concerns pa, mag-text po kayo sa 0917-110-6580 para po sa sagot ng mga medical experts na nakastambay dyan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available to sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus, at Joann's Pharmacy, ganyan din sa Amesco Drug at Curamed. At huwag natin kalimutan na ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pero kung kayo ay gusto pong mag-avail ng discount pa, 10% discount ang pwede ninyong ma-avail. Ipuntahan ho ninyo yung QR code ng ultabayo.shop. Tapos i-click ho ninyo yung QR code. Gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel to avail the 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 5 na umaga. Lamang ACES na umaga. Ay, happy birthday muna kay Mr. Paul Gutierrez at kay Colonel Sam Belmonte. Binabati kayo ng mga batang San Miguel. General James Brillantes at General James Charles Calima. Happy birthday Mr. Paul Gutierrez at Colonel Sam Belmonte. Proteksyon tiniyak ng DOTR ibibigay sa mga netizen na nag-upload ng manoy nagkakarerang bus ng GB Florida. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Nasa likod mo ang buong Department of Transportation kaya't wala kang dapat na ikatakot. Ito, Kuya Angel, ang sagot ni Transportation Secretary Vince Dizon. Sa pahayag ng GB Florida, nasasampan nila ng kasong cyber libel ang uploader ng viral video ng umano'y nagkakarerahang 6 na unit ng nabanggit na bus company. Ayon kay Secretary Dizon, seryoso ang DOTR sa pagprotekta sa aniya ay nagre-report ng pang-aabuso sa sektor ng transportasyon. Sa pagdinig ng LTFRB sa kaso ng Florida Bus Company kahapon, sinabi ng kanilang legal counsel na si Attorney Alex Persosa na sinadyang imanipula ang video clip sa pamamagitan ng fast forwarding upang magbigay ng maling impresyon na ang mga bus ay naghahabulan. Bukod aniya sa isa lang ang unit ng bus na lumabag sa batas trapiko, ay kaduda-duda ang intensyon ng uploader dahil napag-alaman ng pamilya nito ay may matagal ng dispute o personal na away sa pamilyang may-ari ng bus company. Pero sabi ng kalihim, hinihikayat ng DOTR ang publiko na magpatuloy pa sa pag-uulat at pagpapadala ng mga video ng mga abusado at mapanganib na driver sa kalsada sa buong bansa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, DOE naniniwalang dapat nang ripasuhin ang Oil Deregulation Law. Naku, tagal na. Yan po ibabalita sa atin ni Giselle Tecoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Mismong si Energy OIC Sharon Garinang naniniwala na napapanahon ng repasuhin ang Oil Deregulation Law sa gitna ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Garin, dapat ang muling bisitahin ng batas upang mas mabigyan daw ng proteksyon ng mga Pilipino sa panahon ng emergency o kung may krisis sa fuel price supply.
Sa ilalim kasi ng oil deregulation law, sinabi ng Energy OIC na ibinibigay na ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya ang poder sa presyuhan. Pakinggan natin si Garina. Pero siguro panahon na rin na bisitahin natin ulit, no? To look at the oil deregulation law, kung ano ba ang, kasi matagal na yan ano ba yung ibang paraan pa para more protection for our people in times like emergencies like this. Kung may crisis tayo on the oil price or even on the supply, medyo hindi siya flexible kasi ang oil deregulation kasi ibig sabihin ng binigay natin sa private yung poder, no? Ginawa ng opisyal ng pahayag sa gitna ng panawagan ng ilang grupo, kagaya ng pisto na ibasura na yung oil deregulation law at suspindihin muna ang buwis sa langis. Taas ang tinawag ng grupo na mga panlinlang at taktika lamang ng panliloko. Ang utay-utay na taas presyo sa petrolyo na tangka lamang umanong pakupain ang galit ng publiko habang tinitiyak pa rin kikita ang malalaking korporasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Diyan talaga magkakaroon ng kakampi ang Department of Energy. Dahil kita ho ninyo, yung pong increase na yon, base lamang sa speculation. Wala pa naman talaga. Unang-una, yung kanilang bibilhin, hindi pa naman hindi pa na place, so speculation lamang ho yung naging basehan. Pero mantakin ho ninyo, humataw na agad 5 piso. Wala man lang konsiderasyon dahil ba deregulated sila, pwede nang gano'n na lang. Diba? Kaya lang, hindi na kasi natin pwedeng ipanawagan. I-boycott ang malintik ng mga gas companies ito. Bakit? Wala, hindi tatakbo sa sakyan. Kung willing kayong maglakad. Diba? Kung hindi, hiramin natin yung mga kalabaw at saka yung mga kabayo sa mga probinsya. Yung gamitin natin para pagpapasok tayo dito. Diba? Kaya, ang hirap na iwelga dahil wala kang mapuntahan, Sana dumami ang mga EV, yung mga electric vehicle, para hindi na maturuan ng leksyon itong mga walang hiyang mga oil companies na ito. Maganda umaga, Pilipinas! Mas mabilis na pag-hire ng 20,000 ng mga bagong teachers sa aprobado na itali mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, kasadong kumuha ng 20,000 bagong guro ang Department of Education matapos i-anunsyo ng Secretary Sani Angara na aprobado na ang pondo mula sa Department of Budget and Management. Ayon kay Angara, ipakakalat sa lahat ng rehiyon ng mga i-hire sa teaching positions sa Teacher 1, Special Needs Education at Special Science Teacher 1. Mapupunta ang pinakamalaking alokasyon ng mga guro sa Region 4A o Calabarzon na may higit 2,000 posisyon o 2,655. Susundan ng Gitnang Luzon na may 2,152 at Region 7 na may 1,774 na posisyon. Samantala, ibinida rin ng kagawaran sa edukasyon na sa loob lamang ng 8 buwan ay nabawasan ang kanilang mga unfilled posisyon sa 38,862 noong Abril nitong 2025 mula 72,964 noong August ng nakaraang taon. Sa ngayon, 96.03% na ang national filling rate ng mga posisyon ng mga guro, isang malaking pagtaas umano mula sa 94.78% noong 2022 o nang pagsimula ng PBBM administration. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Talagang napakahalagang magdagdag ho tayo ng mga teacher para mabawasan yung ratio ng estudyante to teacher. Oo. Kasi nga naman, paano mo naman tututukan yung pag-aaral ng bata kung ang size 40, 50 sa isang classroom. Siksikan yung classroom, hindi conducive doon sa pag-aaral. Diba? Yung bata, papasok na gutom. Wala talaga matututunan. Kaya nga sinasabi ho ng mga pinakahuling pag-aaral, meron tayong education crisis, learning crisis dito sa Pilipinas. Dahil pagkatapos nga ng pandemya, yung mga tumungtong ng grade 5, ang competency, reading skills, competency, pang grade 2. Diba? Ganun siya ka-delay. Diba? Ganun ka-delay yung So, kinakailangan ho talaga ng massive intervention at ang unang solusyon dyan, bukod ho sa dagdag na classroom, dagdag na teacher. Maganda umaga, Pilipinas! Ay baka kayo ay naghahanap din ng magandang investment opportunity na ang pangarap nyo ay maging yayamanin ang dating sa inyong living. Yan po ang ino-offer sa atin ng St. Monique Balay, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. Yan
Yan po ay two-story townhouse na meron pong balcony at may 2 hanggang 3 bedroom siya. Para pagkagising po ninyo, gusto nyo ng malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? Aba, iyan po ang gagawin ho ng inaalok ho sa inyo ng St. Monique Balay. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na po para sa karagdagang detalye sa 0917-719-7908. Ulitin natin ha, 0917-719-7908. Yung mga amenities po niyan sa loob ay kalintulad din po ng iba pang mga townships. At hindi lang yan. Ang sabi ko nga sa inyo yung inaalok ko nito na mga oportunidad na magkaroon ka ng yayamanin ang dating na living. Ayan po ang inaalok sa atin ng St. Monique Balay. Ngayon, kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! Nakabalik na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magmanwa matapos itong lumahok sa trilateral exercise sa Kagoshima, Japan. Sinalubong ng Philippine Coast Guard sa pangunguna ni Deputy Commandant for Administration Rear Admiral Hostilio Arturo ang muling pagbabalik ng BRP Teresa Magmanwa lula ng 123 crew sa port area Manila. Ang naturang maritime exercise ay ginanap noong June 16 hanggang June 20 kasama Japan at United States Coast Guard. Kabilang sa may sinagawang drills ng 3 bansa ay ang communication expertise, search and rescue exercises o SAREX, firefighting exercise at photo exercises o POTO-X. Congratulations sa Philippine Coast Guard. And with that, papaalam na ho tayo. Kuya Angel po, si Angelo Palmona, sige iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po sa mga aral na iniwan ng writer, novelist na si Franz Kafka. Ang sabi po niya, 1 idiot is 1 idiot. 2 idiots are 2 idiots. 10,000 idiots are a political party. Maganda umaga, Pilipinas! Cases na ng umaga.